Welcome back po sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber at sa lahat po sa inyo na nanonood ngayon mga kababayan. Meron pong nagkakalat ng maling impormasyon na ang Iglesia ni Cristo daw, itong INC, naghahakot ng mga sasama dun sa nalalapit nilang National Rally for Peace sa January 13 dyan sa Luneta, sa Quirino Grandstand mga kababayan. Kaya po tayo, hindi ko sana papatulan ito, kaya lang, sa tingin ko po medyo parang mali yata yung ipinagkakalat niya na impormasyon, no, mga kababayan. Kasi alam naman po natin na ang Iglesia ni Cristo inaasahan po na aabutin ng milyon ang a-attend diyan po din sa gagawin nilang rally sa January 13, mga kababayan. At sa dami po nung mga pupunta diyan na mga miyembro ng INC, mga kababayan, asahan niyo na po na libo-libo po ang mga sasakyan na darating po diyan, no? Kasi kung di tayo nagkakamali, meron po diyan sa Laguna, Batangas. Dito po sila makikipag-rally sa Maynila. So, asahan nyo na. Bus-bus yan, mga van, mga private vehicles ang darating dyan. Pero, meron nga na nagkakalat ng impormasyon, no? Ng malisyosong impormasyon na sinasabi nila na naghahakot daw yung INC. So, yung mga INC na nanonood dyan, sang-ayon ba kayo na kayo ay naghahakot ng mga sasama? No? Parang lumalabas, parang napipilitan lang, no? Pinipilit lang yung mga kaanib. Eto mga kababayan, pakinggan natin itong vlogger na to, no? Kayo na bahalang humusga sa kanya sasabihin. Ito, papanoorin natin. Oh, 5 unit na tagsi 60 tapos dito naman sa isang post, kailangan ng 100 units. So, ang daming units na kailangan nila. Hindi ko naman pwedeng i-judge na hakot tao itong ginagawa nila. Pero yung punto kasi dito, bakit kailangan gumastos ang Iglesia ni Cristo para sa ganitong event? Oh, narinig nyo mga kababayan, no? Kung napansin niyo, meron siyang binabasa na post. Ito sa FB post po ito eh. Ito po yung mga doon sa, kung di ako nagkakamali sa Facebook Market to or ewan ko basta, pinapalabas dito na, may pangalan po, nakikita nyo yung pangalan nung nag-post, no? PTPA, need van, L300 with aircon, Travis, yan, bla bla bla. January 13 INC event. O yan, Ayan. Doon sa unahan po niya, ng vlog niya na yan, hindi na po natin papakita lahat mga kababayan. Pinakita niya pa dyan kung meron pa nag-post na we need 300 van, ganyan-ganyan, para sa INC event, no? Narinig yung sinabi niya mga kababayan. Ulitin natin, ha? Oh, 5 unit na tagsi 60 tapos dito naman sa isang post, kailangan ng 100 100 units daw, may nag-post, meron daw nag-post din na 60 units. units. So, ang daming units na kailangan nila. Hindi ko naman pwedeng i-judge na hakot tao itong ginagawa nila. Oh, ngayon sabi niya, ngayon natin na niya, pakinggan niyo. Sabi niya, hindi daw niya pwedeng i-judge na hakot tao yung ginagawa ng INC, no? Pakinggan natin, ituloy natin. Pero yung punto kasi dito, bakit ano? kailangan gumastos ang Iglesia ni Cristo para sa ganitong event? Hindi Unang-una po, no? Unang-una, bakit niyo po pinakikilaman, no? Bakit pinakikilaman mo itong ano ng INC? Bakit kayo nakikilam? Eh, kung meron dapat na problema diyan, hindi ikaw, no? Ang dapat na problema diyan, itong mga miyembro ng INC. Pakinggan na lang ba natin pwedeng hayaan na Hmm. yung mismo mga kapatiran ninyo, 'di ba, pupunta sa event? Kasi mga minamal, napaisip din ako. Kung mismo ano naisip mo? mga kapatiran nila, hindi na kailangan ng mga van-vanin kasi kusa silang pupunta. Pero kasi ngayon, kailangan nila ng van, meaning naghahakot kayo. Oh, ayan na. Sabi mo kanina hindi ano, tingin mo ano, no? Pero ngayon naghahakot lang sinasabi mo. So, maliwanag na ulitin natin na baka sabihin niyo galing sa bibig ko 'to eh. Kung mismo mga kapatiran nila, hindi na kailangan ng mga van-vanin kasi kusa silang pupunta. Pero kasi ngayon, kailangan nila ng van, meaning naghahakot kayo ng mga supporters, naghahakot kayo ng mga pupunta dyan. Kasi alam naman natin na yung mga DDS ngayon tuwang-tuwa kasi Oh, ayan na, dalawang beses niya inulit na naghahakot daw kayo mga INC, no? Ito po mga kababayan, ito po ay isang pagkakalat po ng isang opinion niya na ibinablog niya at pinapalabas niya na sarili niya opinion. Pero kapag ibinlog mo kasi yan, madam, no? Napapanood yan ng mga tao. Ilan ba yung subscriber mo? Marami kang subscriber, di ba? Napapanood ng mga subscriber mo yan at napapanood din yan ng ibang mga tao na hindi mo rin subscriber. So, kapag nagsalta ka ng ganyan, may mga maniniwala sa'yo na nagkakakot nga itong INC. Lalo na po yung mga ayaw sa INC, no? Yung mga ano anti-DDS, no? Ayaw nila diyan, no? Ngayon ang problema, ipinost mo 'yan eh. Tapos pinapalabas mo na naghahakot, no? Sa opinion mo naghahakot yung INC. Inisa-isa mo pa yung mga bus na mga nag-post na nangangailangan ng bus, nangangailangan ng van, no? Alam nyo, mga kababayan, no? Kung nakikinig pa kayo, meron tayong ibubulgar dito sa
dito sa mga itong mga vlogger na ito na di umano mga vlogger daw po ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga ito eh. Ito kung alam ko may mga nakakapanood sa inyo sa kanya at sa ibang mga vlogger na kasama niya, no. Sabi nila mga vlogger daw po ito ni Pangulong Bongbong Marcos, mga BBM vlogger daw ito, no. Pero meron na tayong ibubulgar sa inyo mamaya, mga kababayan. Pero bago 'yan, tungkol sa mga to. Pero bago po 'yan, mga kababayan, meron po akong tinanong na isang kaanib sa INC, isa pong diakono, no. Diakono po diyan sa INC, no, mga kababayan. Tinanong ko po sila tungkol sa issue na to. Naghahakot daw bakit kailangan na maghanap ng mga van, mga bus itong liderato ng INC para papuntahin yung mga miyembro diyan sa gagawing rally. Ang sagot, simple-simple lang naman po ang sinagot sa akin. Unang-una, karamihan po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ng INC ay mahihirap lang po, no? Wala silang mga sariling sasakyan, no? Wala, karamihan po diyan mahirap sa madaling salita. Kaya nga ang pamamahala at liderato nitong INC, mga kababayan, sabi po talagang tinutulungan itong mga kapatid na kasi itong mga INC, kung hindi niyo na itatanong, may mga kilala tayo mga INC, mga kababayan. Yung mga yan po, mga kababayan, baka hindi niyo alam kung gaano kaalab yung kanilang pananampalataya at pagsunod sa kanilang liderato, sa namumuno at namamahala sa kanila. Yan si Ka Eduardo Manalo po, no? Mga kababayan, hindi po yan pinupuwersa. Hindi po yan pinipilit. Ano, mga kababayan? Kaya lang ang problema, wala po silang mga sasakyan. Ang Iglesia ni Cristo, ang liderato ng Iglesia ni Cristo, nagkakaisa po lahat yan, pati mga miyembro, no? Siyempre, alam po ng pamunuan ng INC na walang sasakyan yung mga kapatid na Iglesia ni Cristo na pupunta dyan, siyempre magpo-provide po sila ng sasakyan. Alam ka namang mahihirap na nga, arkela pa sila ng sasakyan. At alam naman natin, mga kababayan, na sa araw po na yan, imposible pong mag-commute ka papunta dyan. Dahil yung sasakyan mo hindi aabot do sa grandstand. 100% po yan sa dami po nung dadalo sa kanila. No? So, ibig sabihin, lalakad ng milya-milya yung mga yan pagka nag-commute dahil hindi po makakarating yung sasakyang public vehicle na sasakyan nila kung sakali man, hindi aabot do sa venue yan. At lalakad po yan ng milya-milya dahil marami pong sarado na kalsada sa araw na yon. Ngayon, ang pamunuan po ng INC, naglagay po sila ng mga sasakyan, rumenta po sila ng mga sasakyan. At nakausap ko po itong isang member ng INC na, alam nyo ba, na by purok pala yan, mga kababayan, by purok. Yung mga liderato po nila sa mga purok-purok nila, yung mga maliliit na grupo po, kada lugar ng INC, meron po tinatawag na lokal, may tinatawag na purok. Ngayon yung sa purok, yung mga nakakasakop doon sa mga INC na member, doon sa purok na yon, yung mga leader na nakakasakop po doon sa purok na yon, sila po, yung grupo po nila, nag-assign po sila ng sasakyan. Nagtulad ambag-ambagan po sila, mga kababayan, no? Ambag-ambag po sila para makapag-provide ng sasakyan. Bukod pa doon sa ipino-provide ng mismong liderato, yung central ng INC, mga kababayan. So, effort po ng lahat sa kanila yan, ng mga miyembro nila at pamunuan, para makapunta po sila. Para masigurado po ng mga kapatid na sila makakadalo para meron silang mga sasakyan, yung mga kapatiran po sa INC. Yan po yung hindi naintindihan ng ibang mga tao kasi akala nila ang INC, ganun-ganun lang. Parang hindi po nila naintindihan yung kung paano magkaisa itong mga Iglesia ni Cristo, mga kababayan. So, etong vlogger na to, isa lang to sa mga tumutuligsa sa INC, no? Bukod dyan, meron pa siyang tuligsa sa INC. Pakinggan nyo, ha? Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. Ito kaparehas din po ito nung mga nag-comment no nakahapon do sa ating mga vlog. Isa po sila sa mga di umano'y magka-cover kuno ng INC Peace Rally sa January 13. Kasi ang tinutukoy nila na yung kilos ng Iglesia ni Cristo, mga minamahal, ay para daw po kay Vice President Sara Duterte for political movement. Nakita nyo, mga kababayan? Kino-quote niya yung iba, no, na sinasabi niya na ang ano daw, sabi daw ni ganito, ni ganyan, kasi daw yung Iglesia ni Cristo at INC magrarally para kay Sara. Natalakay na natin yan sa tatlong magkakasunod na vlog natin na unang-una tinatanong natin sila, ito mga nagsasabi na ganyan. Magbigay po tayo ng video, ng ebidensya na sinabi ng INC na ang gagawin nilang rally ay para sa kay VP Sara Duterte. Magbigay nga po kayo ng video. Patunayan nyo nga yung sinasabi ninyo para maniwala naman ako sa inyo. Ano? Talagang pinipilit nila na ang INC magrarally para kay Sara, no? Ba? So ngayon, nililinaw naman ng INC na wala daw silang sinusuportahang politiko. Exactly, yan naman talaga sinabi nila eh. At wala silang sinabi na sinusuportahan nila si Sara Duterte. So ngayon nagkakagulo. O sino nagkakagulo? Well, para sa akin, malinaw na po itong INC rally na to. Malinaw na po talaga sa akin. Na ano? Meron talaga silang pagsuporta. Nakita mo na? Sa kanya mismo nang galing na ikinakalat niya na may pagsuporta raw talaga yung INC. Sabi niya yan, ha? Siya nagsabi niyan. Tingnan natin. Kay Vice President Sara Duterte. Kasi Narinig nyo? Mga kababayan, alam nyo ba, no?
na itong vlogger na to, ang pangalan niya si Mima Alicia, no? Pwede i-check yan kung gusto nyo. Eto mga kababayan, alam nyo ba na itong vlogger na to, kasama po yan, magkakaroon din kasi yan, nag-organize din sila ng rally sa ano po, ito lalakihan ko para makita niya mga kababayan. Saan na ba tayo? Yan, nag-organize din po sila ng, nakikita nyo ba guys? Yan, hindi natin makakano eh. Yan. Kaya po Ayan, okay. Ayan. Nag-organize din sila ng rally mga kababayan. Lakayan natin ang konti ito. Ay, lumaki. Okay, okay na yan, okay na yan. Okay, nag-organize din sila ng rally mga kababayan. Sa January 18, yan down, in-organize. Ito yung mga BBM vloggers. Na tinatawag nila yung mga sarili nila na BBM vloggers. Kuno. No? Bakit kuno? Explain ko sa inyo mamaya. Ipakita natin ang tindig ng masa. Sumama sa EDSA, impeach Sara. Ito po yan, no, yung nalagyan natin ng arrow, yung may bilog. Ayan siya, ang pangalan niya, Mima Alicia. Ayan. Isa lang po yan sa mga na vlogger na sumisigaw na i-impeach Sara. Mga BBM vlogger po ito, mga kababayan. Bakit po natin tinalaki ito? Meron po ba tayong against dito sa mga BBM vlogger? Yung iba po dyan, mga kakilala ko, yung iba dyan, mga nakasama natin, nung ikinocover natin yung campaign ni Pangulong Bongbong Marcos during the campaign period, binablog po natin yan. At kinocover natin yan aparito hulo at our own expenses po, mga kababayan. Ngayon, etong mga vlogger, BBM vlogger daw, pinanindigan nila na BBM vlogger sila. Okay na lang problema doon, no? Tama po, kahit man po ako, mga kababayan, binablog ko si BBM. Kahit man po ako, mga kababayan, sinusuportahan ko yung adhikain ng pamahalaan para sa magandang Pilipinas as ikabubuti ng mga tao, mga kababayan, no? So wala po akong against kay BBM. Hindi po ako BBM vlogger, no? Kasi pag sinabi mong BBM vlogger, baka iisipin nyo ito yung mga nasa payroll ng BBM administration ng mga vlogger para mga trolls kung tawagin, no? Hindi ko po kino-consider yung sarili ko na BBM vlogger. Independent vlogger po ako. Binablog ko po yung mga nagagawa ng administrasyon. Ipinopromote po natin yung magandang adhikain ng pamahalaan. Kasi yan ang dahilan kaya binoto natin itong si BBM tsaka si Inday Sara nung unit team para po sa ikabubuti ng Pilipinas. Kaya po ako, personally, binablog ko po ang mga ginagawa ni BBM. Kung makikita niyo po sa Facebook page ko at dito sa ating YouTube channel, pinopromote natin yung mga nagawa, mga accomplishments ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi po marami pong hindi nakakaalam nun. Marami pong hindi nakakakita ng mga ginagawa ni BBM at marami pong naninira sa kanya na wala raw ginagawa. Well, in fact, sobrang dami na po niya nang nagawa ng mga sobrang mahalagang bagay para po sa ating bansa. Hindi lamang po para sa kanyang termino, na marami po siyang nagawa si BBM para po sa future generation na kahit hindi na siya presidente, ay pakikinabangan po ng ating mga anak at ng mga apo natin, mga kababayan. Yan po yung ipinopromote ko sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Hindi po ako BBM vlogger in the sense na ako po ay diehard BBM vlogger dahil baka sabi ng iba binabayaran, ganyan. Hindi po, independent vlogger po ako. Pero sila, etong nasa screen po, nagpapakilala po sila ng mga BBM vlogger at magrarally po sila sa January 18, no? Tatapatan nila yung gagawing rally ng iglesia daw, siguro, no? Na papakita nila na kami naman na magrarally para ma-impeach Sara. Pero kung gagamitin po natin yung ating malawak na pangunawa, mga kababayan, no? Ay kung itong nagsasabi sila, no? O wag na natin lahatin. I-particular na lang natin ito si Mima Alicia na nagpapakalat na naghahakot daw ang INC. Siya na lang ang natin. Sige. Sabi niya kasi, ulitin natin yung sinabi niya, tingnan nga natin ulit. Napakinggan natin. INC rally na to, malinaw na po talaga sa akin na meron talaga silang pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Kasi sa'yo galing yan, ha? Hindi sa Iglesia ni Cristo. No? Ngayon, tingnan natin, no? Ito, pro-BBM daw siya. Ito, BBM vlogger daw to. Talaga nakikipagmurahan yan Kung hindi nyo po alam, nakikipagmurahan po yan sa mga DDS. No? Talagang banatera din yan no? Pero mga kababayan, kung ikaw talaga, madam, ay isang pro-BBM supporter at vlogger, no? Kung totoong vlogger ka ni BBM, dapat kaisa ka ni BBM sa kanyang adhikain. Hindi ka dapat kakontra. Diyan pa lang, diyan sa listahan ninyo, impeach Sara. Anong sabi ni BBM? No to impeachment. Ayaw niya. Dahil ito'y makakasira lang sa ating bansa na hindi makakatulong sa kahit isang individual na Pilipino. Kung totoo po na kayo ay talagang sumusuporta sa Pangulo at sinasabi ninyo na kayo ay vlogger ni BBM, baligtad yata yung ginagawa ninyo. Dapat ang ginagawa ninyo, yung ginagawa ng INC na sinusuportahan yung mismong pahayag ni BBM na no to impeachment dahil ito ay walang maitutulong sa kahit isang Pilipino. Ito pakinggan natin yung sinabi ni BBM. Kaparehas kaya nung sinisigaw ninyo
na i-impeach Sara at pakinggan natin uli yung Pangulo, si Pangulong Marcos, kung bakit ayaw niya sa impeachment at kung bakit ang Iglesia ni Cristo, itong INC, ay sumang-ayon sa kanya at magrarally para dito sa adhikain na ito. Pakinggan natin yung Pangulo. Ito, tingnan natin. Ibang-iba sa sinasabi. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This Ano daw? This is not important. Yung impeachment. does not make any difference to even one single Filipino life. Narinig nyo? It does not make any difference to even one Filipino life. So why waste time on it? Why waste time? Narinig nyo mga kababayan? Marcos further points out that an impeachment complaint would only tie down both chambers of Congress. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. Kala ko ba kayo sumusuporta kay BBM? Bakit po ganun? Bakit yung sinusuportahan ninyo, sinasalungat ninyo? Bakit yung sabi ng Pangulo, hindi importante yan? For what? Bakit kayo, sinisigaw nyo mga BBM vlogger kayo? Tapos, sinasalungat nyo yung sinasabi ng presidente? O baka, hindi kayo totoong vlogger ni BBM at hindi kayo totoong pro-BBM? Nagkatanong lang po ako. Baka po kayo all about content na kumita sa inyong content. Mag-views yung inyong content. Kasi kung totoo po, na kayo ay mga totoong sumusuporta kay BBM, bakit nyo kinokontra yung presidente? Bakit po? Pakipaliwanag nyo. Bakit iba yung sinisigaw nyo sa sinisigaw ni BBM? Tuloy natin. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Precisely. Narinig yung sinabi ni Pangulong Marcos? None of this. No? Ulitin natin. Tingnan natin. None of this will help improve a single Filipino life. Wala po. Walang maidudulot na maganda itong impeachment sa buhay ng kahit isang Pilipino. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sagutin niyo po ito, mga nagpapakilalang mga diehard BBM vlogger. Mga pro Marcos, no? Tsaka meron, isama na rin po natin, yung mga nagko-comment po, no? Nagko-comment na ano po, na dyan sa ating mga nakaraang vlog, na ang Iglesia ni Cristo raw ay yung rally daw na gagawin ng INC ay pagsuporta kay BP Sara. No? Kayo po, na mga nagko-comment ng ganyan, mga kababayan. Ano kayo? Naninira lang ba kayo? Or baka Marcos ba kayo? Mga loyalista ba yung nagko-comment na ganyan na ang INC raw suportado si Sara? Porkit ba medyo lumihis sa inyong pananaw yung gagawin ng INC, binabatikos nyo na? Well, in fact, ang layunin po ng INC ay eksakto na layunin ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Nakalimutan nyo na ba? Doon tumatakbo po si BBM. Kasi alam ko po yan personally. Kasi po, kinover ko po yung kanyang campaign from day one hanggang sa matapos, hanggang sa manalo siya, mula pa rin hanggang ulo. No? Dinig na dinig ng mga tainga ko. Mula day one hanggang last day of campaign sa Paranaque, mga kababayan. Dinig na dinig po ng tainga ko. Ang sabi ni BBM, pag siya po ang nanalong presidente, wala nang pula, wala nang dilaw, wala nang pink, wala nang green. Ibig sabihin, iisa lang po tayo dahil tayo ay lahat ay Pilipino. Yun po ang gusto niya, kaya nga team. Yun po yung pangarap ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya tama po yung sinasabi niya ngayon eh. Kasi itong mga vlogger na to, may mga spekulasyon na, sinabi lang ni BBM niya, kunwari lang yan, ganyan, no? Spekulasyon niya yan. Pero ang malinaw, yung sinabi niya, ayan, may ebidensya, may resibo. Kayo, spekulasyon lang. So tamang-tama po, correct me if I'm wrong, yung sinasabi po ni BBM ngayon, eksaktong-eksakto doon sa mga sinabi niya nung campaign. At yung ngayong Pangulo na siya, isa pa rin yung sinasabi niya, unity, walang kulay, gusto niya magkaisa yung bansa. Kaya ayaw niyang ma-impeach Sara. Gusto niya magkaisa po. Kaya lang ang problema, kaya nagkakawatak-watak, merong mga sumisira, may sumira sa relasyon nila. Alam niyo kung pwede ko lang sabihin talaga, sasabihin ko sa inyo, kaya lang hindi na po. Hindi ko na kailangan sabihin. Pero alam ko may mga nakakaalam din dahil kung updated po kayo, sinusundan niyo yung mga pangyayari. Kung ba't nagkawatak-watak si BBM at si Sara. Dati okay naman eh. No? Meron kasing pakilamero na may may pangarap po eh. No? Sabi niyo si Tambaluslos, pero hindi po. Before pa yan nangyari, meron na po eh. Pero hindi ko nagkukwento sa inyo. Ngayon, tama ba si BBM? Tama. Yan ang panukala niya, yan ang pangarap niya, na wala ng kulay. Yan po yung sinisigaw niya noon pa. So anong mali doon? Anong mali na isigaw niya na ayaw ko na impeachment? Kasi ayaw niya lumaki yung gulo eh. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, kapag ka ba na-impeach si BP Sara? Sagutin niyo to ha. Kapag ka ba na-impeach si BP Sara, hindi na siya makakatakbo sa susunod na eleksyon sa 2028 para sa pagka-presidente kapag na-impeach yan. Bawal na.
Sa tingin nyo ba gaganda ang takbo ng Pilipinas kapag na-impeach si VP Sara? Wala ba kayo naiisip na komplikasyon or maaaring mga backstory nito, mga kababayan? Tingnan nyo ha, kapag kaya si VP Sara, na-impeach po yan, hindi na po yan pwede tumakbo kahit barangay tanod. Zero. So, VP Sara for President sa 2028, zero. Wala nang pag-uusapan na VP Sara for President sa 2028 dahil hindi na siya pwedeng tumakbo. Hindi nyo na sumagi sa isip ninyo na baka itong mga nangyayaring pagkilos na ito ay paraan po ng mga tahimik na dating kaaway ng mga Marcos at ng Duterte. Sila po ang gumagawa ng mga kilos na ito, maaari, para ma-eliminate yung pinakamalakas na kandidato sa 2028 na si VP Sara Duterte. Na kapag na-eliminate nila si VP Sara Duterte sa 2028, aba, kapag tumakbo na yung mga manok nila, ang laki na ng chance na manalo. Maaaring dilaw, maaaring pink. Sa ngayon, tahimik lang yung mga yan, mga kababayan. At ang Pangulong Marcos hindi pwede tumakbo sa 2028, ang BBM. Si Sandro hindi pwedeng tumakbo dahil bata pa, kulang pa sa age. No? So pag pinatakbo nila ngayon yung manok nila, walang kalaban. Hindi nyo nakakita yung mga strategy nila, mga kababayan. Maaaring ganun ang nangyayari. Kayo naman, sakay kayo ng sakay, gigil na gigil kayo, pero hindi kayo nag-iisip, yun ang problema, mga kababayan. Maaaring itong mga pangyayari na to, itong mga Quadcom hearing na to, no? Oo, tama. Papanagutin yung mga nagko-corrupt sa gobyerno. Tama yan. Tama po yan, kasi tax po natin yung ginagamit nila. Pero, sa isang side, mag-isip din po tayo. Maaari pong itong mga nangyayaring ito, mga kababayan, ay isang paraan para makabalik sa pwesto yung mga dating kinaiinisan ninyo. Ano, mga kababayan? Sino ba yung unang-unang nag-file ng impeachment case laban kay VP Sara? Si De Lima. Sino ba si De Lima? Dilawan yan. Dilaw yan. No? Nako, matinding kalaban ng mga Duterte yan. Dilaw po yan, dilaw. No? Sino yung pangalawang nag-file ng impeachment case? Mga kongresistang makabayan black supporter po ng mga NPA. Ano? Galit yan sa mga Marcos at Duterte, mga kababayan. Alam niyo ba yun? Di ba? Nung panahon nga ni dating Pangulong Marcos, nung si Apo Lakay, pilit nilang pinapatalsik yan. Ang NPA, tsaka yan si Ninoy Aquino, tatay ni Chris Aquino. No? Yan mga yan. Pinapatalsik nila, sila po'y gumagawa ng paraan para patalsikin si dating Pangulong Marcos, si Apo Lakay. No? Pagkakakampihan, NPA, tsaka mga sila Ninoy Aquino. Actually, kung tama po ako, sila po yung bumuo ng NPA. Yung si Ninoy Aquino. No? Tsaka yan sila Joma Sison. Mag-isip po kayo, mga kababayan. Mahirap po pagkatanga-tanga kayo. No? Malalim po ito. Baka hindi nyo po naintindihan. Alam niyo po itong gagawing pagkilos po ng INC, mga kababayan. Malalim po ito. Baka akala nyo, itong liderato ng INC, basta-basta na lang nagpasya itong kanilang leader na si Ka Eduardo Manalo, na, oy, rally tayo, rally. Gusto na niya mag-rally. Ganun ba yung history ng Iglesia ni Cristo? Hindi po eh. Alam ko, itong mga Iglesia ni Cristo, nagra-rally po to, merong malaking dahilan. Kaya sila lumalabas at bihirang-bihira lang. Pagka talagang malaki na yung dahilan, mag-i-step up po yan. Kagaya nung ginawa nila nung walang tigil na pagtaas ng presyo ng gasolina at walang ginagawa yung gobyerno noon, no? Sabi nila si panahon daw ni Cory Aquino, pero alam ko panahon ni Fidel Ramos po 'yon. Walang ginagawa, taas ng gasolina araw-araw, tumataas ang presyo, walang ginagawa pamahalaan. Apektado na yung mga miyembro ng INC, ng mga Pilipino din. Dahil pag tumaas ang gasolina, tataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Kaya apektado po sila. Kaya anong ginawa nila? Nagdesisyon ang dati nilang leader na si Ka RD na pag hindi nyo ginawa ng paraan yan, sabi niya sa gobyerno, lalabas kami. Magrarally kami para sa kapakanan ng bawat Pilipino. At syempre, ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ng mga Pilipino rin na nahihirapan sa kabuhayan. No? Mag-isip-isip po kayo, itong kilos protesta na ito, hindi naman protesta, peace rally, malalim po ito. Baka kala nyo ganun kababaw lang, baka trip-trip lang ng mga leader ng INC ito ginagawa nila. Kung kayo po matalino at hindi kayo ob-ob, mag-isip po kayo, malalim po ito, mga kababayan. Alam nyo ba, na may posibilidad din, mga kababayan, na kapag ka na-impeach nila si VP Sara, pwede nilang isunod si BBM. Alam nyo ba yon, mga kababayan? Nakikita nyo ba yung possibility na kapag ang isang vice president, simpleng-simple, easy nilang napa-impeach, hindi imposible na isunod nila si BBM, mga kababayan. Hindi natin alam kung anong motibo nito mga to, pero alam natin merong motibo itong mga to, mga kababayan. Mag-isip po kayo, kayong mga vlogger ni BBM, no? Kuno, o ikaw particularly, Miss Madam Alicia, no? Wag mo pong hinuhusgahan itong INC. Hindi mo naman kilala itong INC, no? Wag mo sinasabing naghahakot, no? Tapos sasabihin mo pa na ito mga INC mayroong vlogger na ginulo. Saan po? Pakita mo nga, no? Hindi po, alam ko po, ang panawagan ng INC, hindi po yan mananawagan ng kaguluhan or ng anumang ikapapahamak ng sino man.
Kaya nga panawagan nila, National Rally for Peace, kapayapaan. Eh lang ang problema, kayo itong mga gumugulo po eh. No? Hindi ba panggugulo yung ginagawa ninyo? Ang sabi ng INC, magrarally sila para suportahan yung sinabi ni BBM na kapayapaan at ayaw niya ng impeachment at hindi makabubuti. Kayo, iba yung sinasabi ninyo. Ang sinasabi niyo, magrarally yung INC para kay Sara. Eh saan niyo nakuha yun? Sa sarili niyo lang. O sasabihin niyo na pro-BBM kayo. Pinagtatanggol niyo si BBM pero sinasalungat niyo naman yung sinasabi ng Pangulo. Eh saan ba kayo? No? O sige, mag-comment na po kayo. No, pasensya na po kayo kung medyo naging konting emotional tayo. Kaya lang, medyo mahirap pong namnamin to mga sinasabi ninyo na suportado niyo yung Pangulo pero kinukontra niyo yung sinasabi. At sinisiraan niyo po tong INC. Ano mga kababayan? Sige, comment po kayo. Babasahin ko yung mga comment. Good or bad. No? At good luck po sa INC sa nalalapit nilang malaking rally po na ito mga kababayan. Yung Manila Hotel, fully book. God bless po sa inyo. Mapagpalang araw po at kapayapaan po sa ating lahat ng Pilipino. Sana magkaisa po tayo. Huwag po politiko ang ating suportahan. Ang suportahan natin yung ikauunlad ng ating bayan. Tayo-tayong mga mamamayang Pilipino magkaisa po.